Ako po si Leo at matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hanggang ngayon kahit noong 1981 pa nangyari ay dinadala ko pa rin sa isip ko. Nangyari ito sa liblib na bahagi ng Quezon Province sa may dulo ng isang barangay na ang tawag ng mga matatanda ay Sitio Malatpukawa. Walang kuryente noon. Ilaw lang para lang at kung minsan pag sobrang lakas ng hangin mula sa dagat, namamatay pa nga ang apoy. Noong mga panahong iyon, madalas kaming tumambay sa tabing dagat tuwing hapon. Sila Eugene at Carlo, magkababata at parehong sanay lumangoy. Si Andrea naman taga-bayan pero madalas nakikitira sa tiyahin niya sa sitio. At si Sally, pinsan ko, medyo tahimik pero matalas ang pakiramdam, lalo na pagkakaiba sa paligid. Hindi namin alam na may isang nilalang pala doon sa ilalim ng dagat. Isang nilalang na hindi kagaya ng mga naririnig lang sa kwento ng matatanda. Isang nilalang na tunay, isang sirena na ang mga kaliskis ay kumikislap na parang ginto. At yun ang nagbago ng buhay namin. Hapon noon, bandang alas 5. Medyo makulimlim pero hindi pa umuulan. Nakaupo kami sa malaking bato sa tabing dagat, tanaw ang papalubog na araw. Tahimik lang ang paligid maliban sa hampas ng alon. Sabi ni Eugene, "Leo, tignan mo yung ibabaw ng tubig, parang may kumikislap." Sumilip ako. Tama siya, may parang sinag ng ilaw na lumulutang-lutang sa ilalim ng alon. Hindi malakas ang kislap, parang maliit lang. Hindi ko pinansin noong una. Si Andrea naman ang sumunod na nagsalita. Sabi ni Andrea, "Uy, baka isda yan. Yung mga maliliit na may kumikislap na balat." Napailing si Carlo. Sabi ni Carlo, "Hindi isda yan, masyadong malaki. Yung sinag parang ewan eh, parang metal." Tahimik lang si Sally, pero napansin ko ang pagkakunot ng noo niya. "Sally, bakit?" Tanong ko. "May naririnig akong parang humuhuni," sabi ni Sally. Nagtawanan kami pero hindi siya ngumiti. Nakatingin lang siya sa dagat, mata sa isang direksyon na hindi namin makita. Biglang lumakas ang hangin. Mula sa kalmado, naging malamig ang simoy ng hangin at tumitindig ang balahibo ko nang walang dahilan. Nagtinginan kaming apat, sabay-sabay kaming tumahimik. Pagtingin namin muli sa dagat, may umangat. Hindi ulo, hindi kamay, kundi isang napakahabang hibla ng buhok, itim makintab at humahampas-hampas sa ibabaw ng tubig. Kahit sanay kami sa kwento ng engkanto, ibang klase yun, hindi yun normal. "Hoy, nakita niyo ba yun?" Bulong ni Eugene, halos hindi makapagsalita. "Oo nakita namin," sagot ni Andrea, napapakapit sa braso ko. "Leo, umatras na tayo," sabi naman ni Sally, na hindi man lang tuminag ang tingin. Hindi pa man kami nakakagalaw, biglang may kumikislap na mas malakas. Parang sinag ng araw na tumatama sa ilang bagay na ginto. At doon namin nakita, sandali lang pero malinaw, isang buntot na may gintong kaliskis. Umangat iyon mula sa tubig, dahan-dahan bago muling lumubog. Para kami napako sa pwesto. Naririnig namin si Sally, mahina pero malinaw. "Hindi yan isda, hindi yan tao. Hindi yan dapat makita," sabi ni Sally. "Baka sirena," bulong ni Andrea, nanginginig ang boses. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao, walang mangingisda, walang bata, kami lang. At unti-unting dumilim ang langit. Lumapit sa akin si Carlo. Tapik-tapik ang balikat ko. Sabi ni Carlo, "Leo, umuwi na tayo. Hindi maganda to." Pero bago kami makagalaw, may tumawag mula sa dagat. Hindi sigaw, hindi rin iyak. Isang boses na sobrang lambing. Parang awit na malumanay pero nakakatindig balahibo. "Halika."
Yun ang narinig namin. Isang boses na parang may humihila sa isip mo. Parang gusto mong sumunod kahit hindi mo maintindihan. Sabi ni Eugene, "Narinig niyo yun?" Pero bago pa namin masagot, may dumampi na malamig sa paa ni Eugene. Parang kamay. Napatalon siya, sumigaw. "Puta! Leo, may umawak sa akin!" Sabi niya. Nang tignan namin, wala kaming nakita, pero basang-basa ang paa niya. Kahit hindi naman umabot ang alon sa kinatatayuan namin. Hindi na kami nag-atubili. Agad kaming tumakbo pabalik sa sityo. Si Andrea halos matumba sa takot. Si Sally naman hindi lumingon. Parang alam niyang may sumusunod sa amin. Pagdating namin sa bahay ng tiyahin ni Andrea, nagsindi agad sila ng lampara at sinarado ang mga bintana. Doon kami nagtipon sa sala, hingal na hingal. Sabi ni Eugene, "Leo, hindi normal yun. Hindi pwedeng sirena lang yun." Sumagot si Carlo, "Hindi ako naniniwala sa sirena, pero yung nakita ko parang buntot talaga." Tahimik si Andrea pero nanginginig ang kamay. Tumingin kami kay Sally. Siya lang ang hindi mukhang nagulat. Para bang alam niya na. "Sally, may alam ka ba?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi siya agad nagsalita. Para bang pinag-iisipan kung sasabihin niya ba o hindi. At nang magsalita siya, doon pa lang kami mas lalong natakot. Sabi ni Sally, "Hindi basta sirena yun. Kilala niya yun dito. Sabi ng matatanda, may nilalang dito sa dagat. Hindi basta engkanto. Hindi basta maligno. Isa siyang bantay ng kailaliman. At kapag may nakita siyang tao na malapit sa lugar niya, nagagalit siya." Huminga siya ng malalim. Hinahatak niya. Hindi na nakikita muli. Dagdag niya pa. Tahimik ang buong sala. Wala ni isa ang umimik at doon kami unang nakaramdam ng hindi pagkaraniwang kaba. Ibang klase. Parang hindi lang takot. Parang minamanmanan kami. Sabi ni Andrea halos pabulong, "Leo, babalik pa ba yun?" Nagkatinginan kaming lahat at sa labas ng bahay may tumapik. Isang beses, mahina pero malinaw na malinaw. Parang galing sa basang kamay. At doon nagsimula ang gabing hindi namin makakalimutan. Hindi kami kaagad nakagalaw nang marinig ang pagkatok. Kahit ang hinga namin parang sabay-sabay na huminto. Tahimik ang buong sityo at ang tanging naririnig lang namin ay ang pagtapik na parabang may basang kamay na kumakalabit sa kahoy. Napalunok si Eugene. Sabi ni Eugene, "Huwag niyong buksan. Ano man ang mangyari, hindi tao yan." Napatingin si Carlo sa lampara na kumikislap. Na parabang may hangin na dumadaan sa loob ng bahay kahit lahat ng bintana ay sarado. "Leo, teka lang. Baka tao lang ang naghahanap ng tulong," sabi ni Carlo. Umiling agad si Sally. Matigas ang boses. "Hindi tao yun. Huwag niyong buksan. Hindi dapat sumagot," sabi niya. Nagkatinginan kaming apat. Si Andrea nakadikit na halos sa dingding. Parang unti-unting nauubusan ng lakas. "Sally, sigurado ka?" Tanong ko. Tumingin siya ng diretso sa akin at ang mga mata niya parang lalong lumiit, puno ng takot. "Hindi ko alam kung bakit tayo nakita niya. Pero pag sinagot mo ang katok niya, hindi ka niya titigilan," sabi ni Sally. At parang tugon na sinabi niya, mas malakas ang kasunod na katok. Mabilis, mabigat at parang galit. Nakakapit si Andrea sa braso ko noon. "Leo, please, sabihin mong hindi natin bubuksan," sabi ni Andrea. Bago pa ako makasagot, bigla kaming nakarinig ng pagkuskus sa gilid ng bahay. Para bang may humahagod sa kahoy gamit ang isang bagay na matigas o matalima. Napalapit si Eugene sa dingding pero hindi niya hinawakan. "Ano yan? Parang kuko," sabi ni Eugene. "Hindi kuko. Kaliskis yan," sagot ni Sally. Sabay-sabay kaming napatras. Mula sa labas, may maririnig kaming humuhuni, hindi tao, hindi hayop. Isang tunog na parang dalawang boses. Isang malalim,
Isang manipis na magkasabay na umaawit. Tapos sumunod ang salita. Nagtakip ng tenga si Andrea. Umiiyak na. Leo, yun ang boses. Yun yung narinig natin sa dagat. Sumigaw si Carlo. Tumigil ka. Huwag ka sumagot. Pero kahit hindi kami sumagot, parang lumalapit palalo ang tunog. Parang nakadikit sa mismong dingding. Halika, Leo, sabi ng tinig. Tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ako gumalaw. Pero malinaw ang pangalan ko ang sinabi niya. Napatingin sa akin si Eugene. Namumutla. Leo, paano niya nalaman ang pangalan mo? Hindi ko alam, Eugene. Hindi ko alam. Sagot ko. Maya-maya, bigla na lang kumulog. Hindi naman maulan pero ang hangin parang biglang naging mabigat. Ang lampara sa mesa, kumikislap-kislap, halos mamatay. Si Carlo kahit takot, lumapit sa maliit na siwang ng bintana. Teka, baka may tao talaga. Tignan ko lang. Hinila ko siya. Wag sabi, sabi ko. Pero tinanggal niya ang kamay ko at sumilip pa rin. Ilang segundo lang, isang mabilis na pagsilip tapos bigla siyang napatras. Putik, ano yun? Hinawakan namin siya sabay-sabay. Ano nakita mo? Nanginig ang labi ni Carlo. Hindi agad makapagsalita. May mata. Nakalubog sa dilim pero kumikislap. Hindi mata ng tao. Para siyang itim pero may ginto sa gitna. Napalingon ako kay Sally at ang ekspresyon niya ay parang inaasahan niya na ang sagot na yun. Yan ang bantay ng dagat. Hindi niyo dapat tinitigan. Anong gusto niya? Tanong ni Andrea na halos maiyak-iyak na. Sumagot si Sally, mahina pero diretso. Gusto niya ang mga nakakakita sa kanya. Ang pangalawang katok, mas malakas na, mas mabilis. Parang may nagmamadali. Leo, baka basagin niya yung pinto, sabi naman ni Eugene. Humigpit ang kapit ni Andrea sa kamay ko. Leo, ayoko na. Ayoko na makita. Ayoko na. Muling nagkuskus ang kung anuman sa dingding. Ngayon mas mabilis, mas nakabibingi. Parang nag-iingkat ng mga kaliskis o mga plate ng metal. Tapos may boses ng babae sa mismong may pinto. At pagkatapos noon may boses ng lalaki, mababa at parang galing sa ilalim ng tubig. Nagsasabing, lumabas ka. Napatras kaming lahat. Si Carlo, sumigaw. Leo, huwag kang lalapit. Pero hindi iyon ang pinaka-kinikilabutan ko. Ang kinilabutan ako ay nang tumingin si Sally sa amin at sinabi nga, hindi nila nalalaman kung saan tayo, maliban na lang kung may sumagot sa kanila. At tumingin silang lahat sa akin dahil kanina sa sobrang kaba ko, napaubo ako. Isang beses lang pero malinaw. At sa labas ng pinto, tumigil ang lahat ng tunog. Walang katok, walang kuskus, walang awit. Tahimik, tapos dahan-dahan. Isang katok lang, pero ramdam namin lahat na sa akin iyon. Isang beses lang kumatok pero sapat na para mapaluhod si Andrea sa takot. Yumakap siya sa akin, nanginginig. Sabi ni Andrea, Leo, bakit pangalan mo ang tinatawag? Bakit ikaw? Hindi ko siya masagot. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, ramdam ko na parang may humihila sa dibdib ko. Parang may lakas na dahan-dahang sinusundot ang isip ko. Narinig namin ulit ang boses mula sa labas. Hindi malakas pero sapat para tumindig ang balahibo namin. Ibang-iba na ang tono. Hindi na parang awit, kundi parang nagmamakaawa. Pero ang pinaka-kinikilabutan ako ay yung sunod na sinabi niya. Nasaktan ako. Tulungan mo ko. Sabi niya. Napatingin ako kay Eugene. Leo, wag. Iyon ang ginagamit nila para abutan ka ng awa, para magbukas ka. Hinila niya ako palayo sa pinto. Si Carlo naman, humawak sa balikat ko. Kung lalabas ka, wala ka nang babalikan, sabi ni Carlo.
Pero si Sally hindi tumitingin sa amin. Nakatitig siya sa ilalim ng pinto, doon sa maliit na siwang na may kaunting ilaw mula sa lampara. Para siyang may nakikita. "Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong lalapit. Nandyan siya, nakadikit sa mismong pinto." At parang tugon sa sinabi niya, may dumampi na anino sa siwang sa ilalim ng pinto. Para bang may humaharang sa liwanag. Pero hindi hugis paa ng tao. Mas mahaba, mas kakaiba, at gumagawa ng parang may nanginginig na kaliskis. Biglang lumamig ang paligid. Hindi ito normal na lamig. Hindi lamig ng simoy ng dagat. Ito yung lamig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang lampara sa mesa halos maubos ang apoy. Tumitipa-tipa ang ilaw, para bang nauubusan ng hangin. "Leo, hindi ko na kaya. Ayoko na dito," sabi naman ni Andrea. Niyakap ko siya pero kahit ako, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Sa labas, maririnig naming muli ang pagkuskus. Parang umiikot sa paligid ng bahay ang nilalang. Doon namin naramdaman na hindi lang sa pinto siya, kundi sa dingding, sa gilid, sa likod. Halos nararamdaman namin ang bigat ng presensya niya mula sa lahat ng sulok. "Carlo, may bintana. May bintana ba sa likod?" tanong ni Eugene. "Meron, pero may tabla yun eh. Hindi basta mabubuksan." "Pag tinangka niyang buksan yun, ano gagawin natin?" Hindi siya sumagot. Tahimik lang lahat. Biglang may huminga sa ilalim ng sahig. Hindi tao. Isang malalim, mahaba, mabigat na hinga. Halos mapasigaw si Andrea, pero natakpan agad ni Sally ang bibig niya. "Gusto niyo malaman kung sino ang pinakamadaling hilahin, kaya tahimik lang." Pero kahit hindi ako nagsasalita, parang may humihinga rin sa batok ko. Parang may malamig na singaw na nasa mismong likuran ko. Lumapit si Eugene sa akin na inalalayan ako. "Leo, huwag kang tumingin kahit nararamdaman mo." Pero hindi ko kailangang tumingin. Alam kong may nakatayo sa kabilang bahagi ng dingding. Nakadikit, nakikinig at naghihintay. Tapos biglang nagtanong ang boses na tila halos kasabay ng hangin. "Leo, bakit ka tumatakbo?" sabi niya. Walang nagbukas ng pinto pero bigla itong gumulong. Parang may humawak sa doorknob, pero sa labas ay unti-unting iniikot ito. Kumalansing ang bakal, umiikot ang doorknob. Isang iglap lang pero rinig naming lahat. "Hawakan niyo ang pinto! Hawakan niyo!" sigaw ni Carlo. Sabay-sabay kaming humarang. Ako, si Eugene at si Carlo ang pumigil. Si Andrea at Sally nakayakap sa lampara na parang may inaantay na mangyaring mas masama pa. Malakas ang pagtulak mula sa labas. Para bang may dambuhalang nilalang ang pilit na nagpapasok. Gumagalaw ang pinto, umuuga. Nagalaw ang frame. "Leo, Carlo, sabayan niyo ko," sabi ni Eugene. Sabay naming hinila pabalik, pero habang hinahawakan ko ang doorknob, bigla itong naging malamig. Hindi malamig na parang metal, lamig na parang yelo pero buhay. At mula mismo sa doorknob, may narinig akong boses. Halos mabitawan ko ang hawak ko, pero alam ko nga pag binitawan ko yun, bubukas ang pinto. Biglang tumigil ang pagtulak mula sa labas. Tahimik, walang boses, walang galaw, walang humahampas. Tahimik na parang walang nangyari. Nagtanong si Carlo, "Tapos na ba? Umalis na ba siya?" Pero hindi sumagot si Sally. Nakatayo siya, matigas, nakatitig sa pinto. "Hindi siya umaalis." Napatingin kaming lahat sa kanya. "Masaya siya." "Masaya? Bakit?" talong ko. Dahan-dahang lumingon si Sally sa akin saka nagsalita. "Kasi ikaw ay kanya nang nahanap." At bago pa kami makagalaw, may tumama sa bubong. Isang malakas na kalabog. Hindi isang beses kundi sunod-sunod. Parang may gumagapang na napakabigat na nilalang sa ibabaw ng bahay. At doon nag-umpisa ang totoong bangungot namin. Umuga ang buong bubong na parang may napakalaking bagay na gumagapang sa taas. Lahat kami napatingala pero wala kaming makita.
Ang tanging maririnig lang ay tunog ng mga kaliskis na kumikiskis sa yero. Para bang may mahabang buntot na hinihila sa ibabaw ng bubong. Sumigaw si Andrea. Leo, bumubuka yung yero. At totoo nga, unti-unti nang may maliit na bahagi ng bubong ang unti-unting umiingat. Hindi dahil sa hangin kundi dahil may pumupwersa mula sa labas. Kita namin ang manipis na singaw ng malamig na hangin na pumasok mula sa maliit na siwang. Kailangan may gawin tayo, sabi ni Leo. Hinila ko si Andrea palayo sa ilalim ng bubong kung saan mabilis lumaki ang siwang. Si Eugene lumapit sa gilid para alamin kung may masisira pa. Pero si Sally hindi gumalaw. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, nakatingala. Para bang may kausap sa isip niya. Nilapitan siya ni Eugene. Sally, uy, ano bang ginagawa mo? Dahan-dahan siyang lumingon, pero iba ang tingin niya. Parang wala siya sa kanyang sarili. Parang malayo. Hindi siya galit, pero nagmamadali siya. Nagmamadali? Saan? Tanong ko. Sumagot siya, diretsong tumingin sa akin. Sa'yo, Leo. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Tumalsik ang isang buong piraso ng yero at bumagsak sa may likod ng bahay. Kasunod nun, biglang pumasok ang malamig na hangin. Halos pinatay ang apoy ng lampara. Sumigaw si Andrea. Leo, may kamay! Pagtingala namin, totoo nga. May humihimas sa gilid ng butas. Hindi kamay ng tao. Mas mahaba ang daliri at parang may manipis na laman sa pagitan nito. Ang balat madulas at kumikislap sa dilim. Hindi kulay laman ng tao kundi parang kulay perlas na may halong ginto. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang boses. Leo, lumabas ka! Sabi nito. Ibang-iba ang tunog ngayon. Mas malalim, mas gutom, mas desperado. Hindi na awit kundi utos. Hinila ako ni Eugene. Leo, pumunta ka rito. Huwag kang titingin. Pero habang nakapikit ako, mas malinaw ko pang naririnig ang boses. Parang nasa mismong likod ko. Kumilos ang nilalang, dinama namin sa tunog kung papaano ito gumapang. Mabigat, parang may mahabang buntot na humahampas sa bubunga. Parang sinusukat niya kung saan pwedeng pasukin. Leo, lumipat tayo sa kabilang kwarto, bilis. Sabi ni Carlo. Iniabot niya ang kamay niya sa akin pero hindi ko inabot. Parang may humawak sa mga binti ko. Hindi pisikal kundi parang may biglang humihila sa loob ng katawan ko. Lumapit si Andrea umiiyak. Leo, please, lumayo ka sa gitna. Pero hindi ko magawa. Hindi ako makakilos. Si Sally biglang lumapit sa akin. Hawak ako sa dalawang balikat. Kunin ka niya, kukunin ka niya. Hindi ka lalayo. Leo, pakinggan mo ko. Hindi ka dapat lumingon kahit anong marinig mo. Sabi ni Sally. Pero nang sabihin niya yun, mula sa labas ng butas sa may bubong, may mukha na dahan-dahang sumilip. Hindi buong mukha. Ang unang lumitaw ay mata, makintab, parang tubig na may sikat ng araw. May ginto sa gitna at napakalaki. Mas malaki sa mata ng tao. Sumunod ang kalahati ng pisngi, makinis pero parang balat ng isda. At mula sa bibig nito, lumabas ang isa na namang salita. Leo? Sabi nito. Ang higop ng hangin, biglang may humigop ng hangin mula sa butas sa bubong. Parang may malaking bibig na sumisipsip. Lahat ng papel, basahan at abo ng lampara ay humihigop pataas kasama ako. Leo! Sigaw ni Eugene. Hinila ang braso ko, pero mas malakas ang hatak mula sa itaas. Para kong hinihila ng hangin mismo. Ang mga paa ko halos umangat na sa sahig. Sumigaw si Andrea umiiyak. Huwag niyo siyang bibitawan. Huwag niyo siyang ibigay. Sabay-sabay akong hinawakan ni Carlo at Eugene, pero ramdam nila ang lakas ng paghila sa akin. Ang sahig sa ilalim ng paa ko, halos hindi ko na maramdaman. Mula sa bubong mas malakas ang boses. Sa akin ka na! Pero bago pa tuluyang maangat ang katawan ko, kinuha ni Sally ang lampara at itinapat sa butas. Leo, takpan niyo ang mata niyo! Sigaw niya. Pag-angat ng apoy ng lampara,
tumama ang ilaw diretso sa nilalang. Isang malakas na ungol ang narinig namin. Maya-maya nagliyab ang buong paligid ng bubong para bang nasaktan siya at saka siya umatras. Mabilis, halos hindi namin maramdaman ang pag-alis. Pagkaatras niya, biglang tumigil ang paghigop ng hangin. Bumagsak ako sa sahig, hingal na hingal, parang muntik maubos ang buhay ko. Si Carlo at Eugene agad akong inalalayan. Si Andrea niyakap ako ng mahigpit at si Sally nakatayo sa gitna, hawak pa rin ng lampara. At ang sabi niya, babalik siya at mas malakas. Pagkatapos humupa ang ingay, nakaupo kaming apat sa may sahig, hingal at nanginginig. Si Sally pa rin ang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang lampara, nakatingin sa bubong. Hindi siya nagsalita, pero ramdam namin na hindi pa tapos ang gabing yon. Tahimik lang si Andrea nakadikit sa balikat ko. Si Carlo at Eugene naman parehong nakatingin sa may bubong, parang nagmamasid kung may susunod pang gagalaw. Bigla napansin namin na may maliit na kaliskis sa sahig, malagkit at kumikislap para silang ginto. Leo, ano to? Parang galing sa buntot niya, ganon? Sabi ni Eugene. Umiling ako. Oo, tama ka. Parang may naputol na bahagi o baka sinubukan niyang hawakan tayo. Si Sally hindi lumingon. Sabi niya, dapat niyo nang tandaan. Pag may naiwan na kaliskis, nagmamasid siya. Sinusubaybayan ka niya. Habang pinagmamasdan namin, biglang may isang gumalaw. Kumikislap, para bang naglalakad sa may sahig. Sumigaw si Andrea. Leo, tumakas na tayo, lumayo tayo. Si Carlo ay sumunod agad. Huwag lang titignan. Huwag yun na siyang titignan. Hawak namin ang mga kamay ni Andrea at naglakad papunta sa likod ng bahay. Ngunit kahit lumayo kami, ramdam namin na may humihinga sa likod namin. Mula sa labas, may narinig kaming tunog ng tubig. Parang may humihima sa baybayin, halos kasabay ng hangin. Hindi lang siya sa bubong. Lumapit siya sa bahay. Tumakbo kami papunta sa likod, doon sa maliit na kubo ni Andrea. Si Sally hindi sumama. Nakatingin lang sa kubo. Sa may tabing dagat, parang may nakikita. Sabi ni Sally, huwag kayo lalayo sa liwanag. Yan lang pwede niyong gawin para manatiling ligtas. Naglakad kami papunta sa tabi ng kubo. Tumigil sa isang maliit na bangina. Kita namin ang dagat sa dilim. Biglang may kumislap sa tubig. Mas malaki kaysa sa nakita namin kanina. Para bang may malaking katawan na umiikot sa ilalim ng tubig. Si Andrea halos mapaiyak. Leo, andito na siya. Si Carlo ay napalingon sa akin. Ano gagawin natin? Si Sally nakatitig sa tubig. Mula sa tubig may umangat na maliit na bahagi ng katawan. Hindi ulo, hindi buntot lang. Isang braso na may kaliskis, kumikislap sa dilim. Sabi ni Eugene, halina kayo, lumayo tayo. Tumalikod kami pero parang may humihila sa akin. Dahan-dahan, ang kamay ko parang tintulak ng lamig. Si Sally ay lumapit, hinawakan ang braso ko. Leo, huwag kang lumingon. Huwag kang lalapit. Kung titignan mo, wala ka na magagawa. Biglang sumabay ang tunog ng tubig sa bawat paghinga namin. Para bang ang dagat mismo ang humihinga. Leo, pakiramdam ko, sinusubaybayan talaga tayo. Tumingin siya sa akin, nanginginig ang labi. Oo, ramdam ko. Ramdam ko ang bawat galaw niya. Si Carlo ay nakatingin sa tubig at saka sumigaw. Leo, tumakbo tayo. Hindi na natin kayang labanan siya. Pero si Sally ay hindi gumalaw. Nakatingin lang siya, parang may kausap sa ilalim ng tubig. Hindi siya galit pero naghihintay. At kung hindi ka lalapit sa tamang paraan, papasok siya sa buhay mo. Sabi niya. Mula sa tubig, may isang kaliskis na lumutang pataas. Kumikislap sa ilaw ng buwan. Parang tinituro nito ang posisyon namin. Sumigaw si Andrea. Huwag kayong tatango. Huwag niyong tingnan. Ngunit ramdam namin na may humihila sa isip ko. Hindi sa katawan. Para akong inaagaw ng isang nilalang. Si Sally naman dahan-dahang lumapit sa akin. Leo, kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sinasabi ko. Huwag kang lalapit sa tubig at huwag kang lalayo sa liwanag. Maya-maya dahan-dahang umangat ang ulo mula sa tubig. Ang mga mata niya malaki.
kumikislap ang gintong kaliskis. Ang buntot kumikislap sa ibabaw ng tubig, humahampas sa alon, halos abutin ang gilid ng bangina. "Leo," sabi niya. Narinig ko ang pangalan ko muli, malakas at malinaw. Si Andrea halos maluha. "Leo, huwag kang lilingon." Si Carlo humigpit sa aking braso. "Leo, huwag kang titingin ha." Si Sally dahan-dahang tinaas ang lampara, tinutok sa mata ng nilalang. Si Sally ang tumutok ng lampara sa mata ng nilalang. Ang liwanag ay tumama sa gintong kaliskis, sa buhok at buntot. Parang nasaktan siya, sumigaw ang tunog. Isang ungol mula sa ilalim ng tubig ang narinig namin. "Leo, hawakan mo ang liwanag," sigaw ni Sally. Dahan-dahan lumapit ako sa gilid ng bangina, hawak ang lampara. Ramdam ko ang malamig na hangin, ang umipit na presensya ng nilalang. Maya-maya umikot ang tubig, bumangga sa bato, humahampas sa bangina. Ang buntot ay kumikislap, tila sinusubukan akong hilahin sa ilalim. Si Andrea napaupo sa may sahig, nanginginig. "Leo, kaya mo ba?" tanong niya. Si Carlo hawak ang braso ko, nakatingin sa akin. "Leo, huwag kang papatalo." Si Eugene nakayuko, nanginginig din. "Leo, kami, kasama ka." Dahan-dahan nang habang nakatutok ang liwanag sa mata ng nilalang, bumagal ang galaw neto. Parang napipilitan, parang sinusukat kung may kalaban sa harap niya. At bigla, isang malakas na hampas ng buntot sa tubig, parang babalik sa ilalim. Ang liwanag ng buwan tumama sa kaliskis, kumikislap ng huling beses at unti-unting lumubog ang katawan sa ilalim ng dagat. Tahimik na ang dagat. "Leo, tapos na," sabi ni Sally, huminga ng malalim. Si Andrea niyakap ako ng mahigpit. "Hindi ko akalain, pero tapos na," sabi niya. "Babalik siya balang araw. Pero sa ngayon, ligtas kayo. Tandaan nyo, liwanag lang ang kailangan." Kinabukasan lumabas kami sa kubo ni Andrea at kitang-kita ang tahimik na dagat. Para kaming nakabangon mula sa bangungot. Lahat kami may kakaibang takot, ngunit may pagpapahalaga sa buhay na hindi namin nararamdamang bago. Si Sally tahimik na sumunod, nagpakita ng kakaibang ngiti. At mula noon, tuwing lalapit kami sa dagat, lagi naming dala ang liwanag. Hindi na namin muling nakita ang sirena na may gintong kaliskis, ngunit ramdam namin ang presensya niya sa bawat alon, sa bawat hampas ng hangin, at sa bawat kumikislap na liwanag sa tubig. Ako po si Nelson, at ito po ang kwentong ilang dekada ko ng bitbit at binabalik ang alaala. Pero ngayon ko lang nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan nang hindi nanginginig ang dibdib ko. Pero susubukan ko dahil hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang lamig at bigat ng gabing yun. Taong 1989 sa liblib na bahagi ng Quezon ang kinalalagyan namin noon. Isang baryong nawawala sa mapa kapag tag-ulan, puno ng kakahuyan, palayan, ilog at mga kwentong matagal nang umiikot tungkol sa mga engkanto, maligno at lalo na ang mga aswang. Doon po lumaki ang pinsan kong si Michael, kasama ang nanay niyang si Wilma at ang kanilang matanda ngunit matapang na lolo na si Lolo Pulyon. Kasama rin namin sa bahay noon ang isa naming kabarkada na si Anding, na madalas sumabit sa amin sa mga lakad sa palayan o kaya'y manghuli ng hito sa sapa. Hindi ko po talaga makakalimutan ang gabing yon. Nag-ugat ang lahat sa kakaibang sigaw at iyak ng mga baboy sa likod ng bahay. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nasaksihan ko kung papaano tumayo sa pagitan ng buhay at kamatayan ang isang matanda. Hawak lamang ang tansong sibat na tinatawag naming isang bagay na hindi dapat paglaruan, hindi dapat lapitan at lalong hindi dapat gamitin kung hindi oras ng kagipitan. Hapon pa lang pero kulay abo na ang langit. Galing kami ni na Michael at Anding sa may ilog para manghuli ng hipon. Si Wilma naman ay abala sa paglalaba doon sa gilid ng bahay habang si Lolo Pulyon
ay nasa Teresa. Hawak ang tansong sibat. Pinapahiran ng langis at parang may inaantay. Lolo, bakit lagi mo nililinisan yan? Tanong ni Michael sabay turo sa sibat. Huminto si Lolo Pulyon na tumingin sa amin at bahagyang ngumiti pero halatang hindi biro ang sumunod na sagot niya. Michael, Nelson, Anding, tandaan nyo to. Pag dumating ang gabing hindi dapat dumating, ito lang ang panlaban natin. Natawa si Anding. Lolo naman, puro kayo kwento ng aswang wala naman yun dito. Napailing si Wilma pero hindi dahil sa sinabi ni Anding, kundi dahil sa pagkailang ng boses ni Lolo. Tama ho yan, Tay. Nakakatakot kayo magsalita. Pero hindi kumibo si Lolo Pulyon. Tinayo niya ang sibat na parabang palagi niyang kasama sa bawat hinga. Sa bari namin, si Lolo ang pinaka-kagalang-galang pagdating sa usapang kababalaghan. Hindi siya nananakot, hindi siya nagbubuni. Kung ano ang sinabi niya, yun ang totoo. Ganon siya kilala ng lahat. Pero sa hapon na yun, parang may mabigat na hangin. Sino man ang titingin kay Lolo Pulyon ay agad makakaramdam ng malamig na kaba. Pagdating ng gabi, nakaupo kaming apat sa loob ng bahay. Si Wilma, naghahanda ng hapunan. Si Lolo Pulyon ay nasa sulok. Nakapikit pero hawak pa rin ang sibat. Kami naman ni Michael ay nag-aayos ng lambat. Maya-maya, may kumaluskos sa may bubungan. Tahimik kaming napatingala. Nelson, narinig mo ba yun? Pabulong na tanong ni Michael. Tumango ako. Parang may naglalakad. Napatingin kami kay Lolo Pulyon. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Hindi siya tumayo pero tumigas ang panga niya at humigpit ang hawak sa sibat. Huwag kayong lilingon sa bintana at huwag kayong tatayo ha. Malamig niyang sabi. Agad na kinabahan si Anding. Lolo, aswang ba yan? Humawak ka, sabi ko. Sagot ni Lolo Pulyon, hindi tumingin sa amin. Natigilan si Wilma na palunok. Tay, totoo ba yan? Hindi siya sumagot, pero tuluyang lumubog ang takot sa sikmura namin. Sumigaw ang isang baboy sa kulungan. Sabay kami napasigaw dahil hindi yun normal na iyak ng hayop. Parang may kinakain ng buhay. Parang may hinihila papalayo. Tay, ano yun? Sigaw ni Wilma. Tumayo si Lolo Pulyon, diretso sa pintuan. Hawak ang sibat na tila mas mabigat pa sa bakal. Dito lang kayo. Pero hindi kami nakinig. Kami ni Michael, Anding at ako ay dahan-dahang sumunod. Hindi kami lumalapit ng sobra pero sapat para makita ang nangyayari sa kulungan ng baboy. At hindi ko makakalimutan ang aking nakita. Sa ibabaw ng kulungan kita namin ang isang maliit ngunit mataba. Nakatagilid ang paa na parang pangpusa. Pero ang katawan ay tao. Nakadapa sa bubong ng babuyan. Umuungol ito habang kinakalabit ang kawayan ng bubunga. Sinusubukang buksan ang takip. Ano yan? Sabi ni Anding. Hindi yan tao, sagot ni Michael. Maliit lang ang ilaw sa paligid kaya hindi ko kaagad nakita ang muka. Pero nang bumaba ito ng dahan-dahan, doon ko nakita ang nakakapangilabot na anyo nito. Mahahabang daliri, baluktot na paa, at dila na parang ahas, humahampas-hampas sa hangin. Napatras kami, pero si Lolo Pulyon hindi takot. Lumayo ka sa hayop ko! Sigaw niyang mariin. Tumigil ang nilalang parang nagulat. Parang hindi inakalang may lalabas na tao. Tumingin to sa direksyon namin at doon ko nakita. Mga mata niyang kulay dilaw, bilog at parang mata ng paniki. Nag-angat ng sibat si Lolo Pulyon. Umalis ka rito! Isang pangit, malalim at hindi taong hising ang pinakawalan ng nilalang. Lolo, wag! Sigaw ni Wilma. Pero huli na. Unang sagupaan, sumugod ang nilalang. Mabilis parang kidlat. Akala ko matatamaan si Lolo Pulyon.
Pero parang sanay ang matanda. Parang ilang beses niya nang ginawa ito. Iniikot niya ang katawan, saka mabilis na tinuhog ang ere gamit ang tansong sibat. Sumigaw ang nilalang. Tumilapon ang nilalang sa lupa pero hindi pa iyon patay. Nagsimula itong gumapang. Tumutulo ang itim na dugo sa lupa. Ang balat nito ay parang nasusunog kapag dumadampi ang dugo sa kawayan. "Lolo, ang bilis niya!" sabi ni Michael. Hindi kami makagalaw. Tumakbo kayo pabalik sa bahay. Utos ni Lolo. Pero hindi namin kaya. Parang nigas ang mga binti namin. Muling tumayo ang nilalang. Ngayon mas galit, mas baliw, mas gutom. At bago pa ito makatakbo uli, tumunog ang buong bukirin. Parang umalingaw-ngaw sa hangin ang hampas ni Lolo. Isang malakas at matinis na tunog ng hangin ang lumipad, kasabay ng tansong sibat, at tumagos iyon sa dibdib ng nilalang. Diretsyong napadapa ang halimaw, nanginginig, unti-unting nabibiyak ang balat. Hanggang sa pumutok ito, tumalsik ang itim na usok at huminto ang paligid, pero hindi pa tapos ang gabi. Huminga ng malalim si Lolo Pulyon, kinuha ang sibat at pinunasan. Isa lang yon. Marami sila ngayong gabi. Napatulala kami. "Tay, anong ibig niyo sabihin?" tanong ni Wilma. Tumingin si Lolo Pulyon sa kakahuyan sa gawing silangan, doon sa pagitan ng mga punong nara at kawayan. May dumadapong mga anino. Marami, kumakalas mula sa itim na gubat. May darating pa. Namamangka sila tuwing amihan. Naghahanap ng bahay na may batang babae o bagong panganak, o di kaya'y hayop. "Pero wala naman dito noon," sabi ni Wilma. Mabagal na umiling si Lolo Pulyon. "Wilma, may napili sila ngayong gabi." Napalingon kaming tatlo kay Wilma kasi bigla niyang hinawakan ang tiyan niya. Noon lang bumalik sa isip namin. 3 buwan pa lang ang ipinagbubuntis niya. At doon nagsimula ang totoong takot. Dahil ang mga aninong papalapit mula sa gubat, hindi lang isa, hindi lang 2, hindi 5, kundi marami sila. Nakatayo kami sa gitna ng bakuran. Hawak ni Lolo Pulyon ng tansong sibat na parang may sariling buhay. Si Wilma ay nakatalikod sa amin, nanginginig habang hinahawakan ng tiyan niya. Sina Michael at Anding naman ay parehong hindi makagalaw, nakatitig sa makapal na kakahuyan kung saan unti-unting lumalabas ang mga anino. "Tay, bakit ang dami nila?" Mahina at basag na tanong ni Wilma. Hindi man lang lumilingon. Sumagot si Lolo Pulyon, mababa at ramdam ang bigat ng bawat salita. "May naaamoy silang bago. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila." Lalong kumapit si Wilma sa sariling tiyan. "Pero tay, wala pa naman po akong..." Pinutol ni Lolo ang sasabihin niya. "Huwag ka nang magsalita. Pumasok ka na muna. Pati kayo sa bahay." Pero hindi kami gumalaw. Mula sa dilim ng kakahuyan, may kumakaluskos. Hindi malakas pero sapat para tumayo ang balahibo namin. Parang kaluskos ng maraming paa. Hindi hakbang ng tao, hindi lakad ng hayop. Ibang-iba. "Lolo!" tawag ni Michael na halos pabulong. Hindi tumingin ang matanda sa amin. Nakatuon lang ang mata niya sa mga aninong lumalabas isa-isa mula sa gubat. Pagkalampas ng ilang segundo, lumabas ang unang nilalang. Mas malaki kaysa sa nauna. Mas mahaba ang katawan, parang walang balakang. Ang mga braso niya ay halos abot tuhod at ang leeg ay baluktot na parang pinuputol pero hindi natutuloy. Ang mata nito ay pulang-pula, parang nagliliyab. Kasunod nito, 4 pang aswang ang lumabas. May 2 gumagapang, isang nakatayo pero nakayuko na parang nag-aabang ng tiyempo, at ang isa ay mabilis na kumikibot ang ulo na parang hinahanap ang direksyon kung saan nagmumula ang amoy ng dugo. Pumikit sandali si Wilma at napaluha. "Tay, mamamatay tayo." Tumayo si Lolo Pulyon matikas kahit sa edad niya. "Hanggat nandito ako, walang kukunin sa inyo." Naglakad ang mga aswang papalapit. Hindi sila tumatakbo, dahan-dahan lang.
Parang sigurado sila sa mangyayari. Ramdam kong kumapit si Anding sa braso ko. "Nelson, hindi natin kaya to," sabi niya, pero hindi ako makasagot. Biglang humangin ng malamig, parang may humihigop sa paligid. Napatingala si Michael. "Narinig niyo yon?" tanong niya. Narinig nga namin ang mahinang paghuni ng mga paniki sa kawayanan. Pero may isa pang tunog, parang malaking pakpak na pumapalo sa hangin. Napakunot ang noo ni Lolo. May kasama pa sila sa itaas. Pag-angat namin ng ulo, nakita namin ang isang itim na figura na umiikot sa ibabaw ng punong mangga. Mababa lang ang lipad, paikot-ikot na parang umiinog. Malaki yun, halos kasing laki ng tao. Hindi namin makita ang muka dahil mabilis ang pag-ikot niya, pero dinig namin ang pagaspas ng pakpak na mas mataas pa sa normal. Ang laking pakpak nun, di ba? Tanong ni Michael. Tumango si Lolo. Hindi lang pakpak, taong may pakpak. Matagal ko nang alam na may isang ganyan dito sa kagubatan, pero hindi lumalapit sa baryo. Ngayon kasama na nila. Napalunok ako. Anong gagawin natin? Tanong ko. Sumagot si Lolo nang hindi lumilingon. Kailangan kong ilabas ang sibat sa hangin. Hindi sila titigil hanggat hindi sila tinatamaan nito. Pero bago pa man niya magawa yun, sumugod ang unang aswang. Ang unang aswang, yung may pulang mata, biglang tumakbo papunta kay Wilma. Hindi sa amin, hindi kay Lolo. Diretso talaga kay Wilma. Napasigaw si Michael, sabay takbo papunta sa kinaroroonan ni Wilma. Pero mas mabilis ang nilalang. Hinampas nito ang lupa. Tumalon at halos matamaan si Wilma sa dibdib kung hindi lang nagtulak si Michael papalayo sa kanya. Tumilapon si Michael sa lupa. Paglingon ng aswang kay Michael, ngumanga ito. Mahaba ang dila, parang kumikintab sa laway. Handa na sanang dumamba sa kanya pero isang malakas na hampas ng tansong sibat ang tumama sa tagiliran ng nilalang. "Bumitaw ka!" Sigaw ni Lolo Pulyon, puno ng galit at hindi takot. Nadala ang aswang pero hindi natumba. Humarap ito kay Lolo at doon nakita namin ang mukha niya ng mas malinaw. Balat na parang nabubulok, mata na lumulubog sa anit, pero kumikinang, at ngiping napupurol pero makapal at marami. Umungol ito at sumugod kay Lolo Pulyon. Napasigaw si Wilma pero hindi umuurong si Lolo. Iniikot niya ang sibat, parang sundalong kabisado ang bawat galaw. Hinampas niya ang aswang sa muka. Tumalsik ang dugo. Umurong ang halimaw. Pero dalawang aswang pa ang sumugod mula sa kaliwa. Sabay-sabay na pag-atake. "Lolo, sa kaliwa!" Sigaw ko. Pero sa nakikita kong iyon, nakita iyon ni Lolo. Tinapakan niya ang lupa. Umikot ang katawan niya at inundayan ng 2 beses gamit ang sibat. 2 aswang ang tinamaan. Isa sa balikat at isa sa tiyan. Pero hindi tumigil ang mga halimaw na yon. Parang mas lalo pa silang ginanahan kapag nasusugatan. Umungol sila. Lumalapit ng lumalapit. Napahawak si Wilma sa poste. "Nelson, Anding, tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming iiwan." Si Nanding ang unang gumalaw. Kahit nanginginig siya, pinulot niya ang malaking kahoy na nakasandal sa may dingding at itinayo iyon. "Nelson, kahit pa paano, tangkain natin," sabi niya. Nanginginig ang ngipin. Ginawa ko rin yun. Pinulot ko ang isang kahoy sa gilid ng kulungan. Mabuti nang may hawak kaysa wala. Habang papalapit pa ang isa pang aswang, nakita namin dumapo sa bubong ng bahay ang itim na nilalang na may pakpak. At doon nagbago ang hangin. Parang lumamig, parang humigpit ang paligid. Tumingala si Lolo. "Kulang na lang. Lahat sila nandito." Habang lumilipad ito paikot, dahan-dahang bumababa ang nilalang. Hindi siya tulad ng iba. Mas mahaba ang pakpak, parang balat na tinastas mula sa malaking paniki. Ang mukha niya ay kalahating tao, kalahating hayop. Ang buhok ay basang-basa, mahaba at dikit-dikit. At ang mga mata
ay makitid. Halos puti lang ang nakikita. At pagdapo niya sa bubong, nagsalita siya. Paus, mababa at parang dalawang boses na magkapatong. Ibigay niyo sa amin ang babae. Amin ang dinadala niya. Napatras si Wilma. Hindi ka makakalapit sa anak ko. Bulong niya. Sumigaw si Michael. Umalis kayo rito! Umalis kayo! Tumingin ang nilalang kay Michael. Walang batang lalaki ang makakapagtaboy sa amin. Parang sasagutin pa sana ni Michael pero napigilan siya ni Lolo. Michael, huwag kang magsasalita sa kanila. Napahinto siya. Tumingin ang nilalang kay Lolo Pulyon at sumimangot. Matanda, buhay ka pa rin. Hindi sumagot si Lolo. Tinaas niya ang sibat. Tumalon mula sa bubong ang pakpakang nilalang. Pagbagsak niya, yumanig ang lupa. Nagkalat ang alikabok at ang tuyong dahon. Umayo si Lolo sa tindig. Mas mahigpit ang hawak niya sa sibat. Kayong mga halimaw, hindi niyo makukuha ang pamilya ko. Ngumiti ang may pakpak na aswang. Pangit, pilit at puno ng tukso. Matanda, hindi mo kami kaya. Hindi mo kayang labanan ang 5, 6 o 7 mag-isa. At nang sabihin niya yon, sabay-sabay gumalaw ang mga aswang sa paligid. 3 aswang ang sumugod kay Lolo. Isa sa likod at isa sa gilid at isa sa harap. At muling nagsimula ang kagaluhan sa bakuran. Nang sumugod ang 3 aswang kay Lolo Pulyon, halos sabay-sabay ang galaw nila. Yung isa ay tuloy-tuloy ang takbo, nakayuko at handang maluwag. Yung isa ay gumagapang sa lupa, nakabuka ang bibig at naglalaway. Yung isa, paakyat ng hangin, tumatalon para atakihin si Lolo mula sa taas. Tay! Sa taas! Pero hindi nagpadala si Lolo Pulyon sa kaba. Inikot niya ang tansong sibat at humakbang pataas ng 1 beses bago sinalubong ang unang aswang. Tumama ang dulo ng sibat sa tiyan ng unang halimaw. Napatras ito pero hindi natumba. Ang dugo nito ay tumutulo sa lupa at parang umuusok. Kasunod nito, sumipa at gumapang na aswang naman ang tinangkang kumagat sa paa ni Lolo. Hinampas ni Lolo ang gilid ng ulo nito at nagtilapo ng halimaw sa gilid. Pero ang ikatlo, galing sa taas, nakita namin kung papaano bumagsak mula sa bubong. Parang malaking paniki na may galit sa tao sa loob. Lolo! Sabay-sabay naming sigaw. Pero inayos ni Lolo ang sibat, itinusok sa ere, at nang bumaba ang aswang, tumagos ang sibat sa balikat nito, pero hindi iyon sapat para patigilin siya. Hinawakan ng halimaw ang katawan ng sibat, idiniin ito para makalapit sa mukha ni Lolo. Ngumisi siya. Hindi mo ako kayang patayin, tanda. Ngunit marahan lang na sumagot si Lolo. Hindi natitinag. Hindi ako ang papatay sa iyo, kundi ang sugo ng liwanag. Pinilit niyang hilahin pababa ang sibat at nang magawa niya, bumangga ang aswang sa lupa. Tumama ang ulo nito sa kahoy at bago pa makabangon, winasiwas ni Lolo ang tansong sibat sa leeg nito. Napatalon kami ni Anding sa lakas ng tunog. Umuurong sandali ang ibang aswang, naguunahan ng hininga. Parang naiinis na napapansing isa-isa sa kanila ay nababawasan na. Pagkapit ni Michael kay Wilma, habang abala si Lolo sa pakikipaglaban, hinila ni Michael itong si Wilma palapit sa dingding ng bahay. Dito ka lang ha, huwag kang lalayo, sabi ni Michael. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang protektahan ang babae. Humihingal si Wilma, hawak ang tiyan niya. Huwag kang lalapit sa kanila, huwag, sabi niya. Maya-maya napayakap si Wilma sa tiyan niya. Hindi kayo makakalapit sa anak ko. Ang hindi inaasahang sumugod. Biglang sumigaw si Anding, hawak ang kahoy. Hoy halimaw! Layuan mo si Wilma. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya.
Nanginginig siya sa una pero ngayon nakatayo siya. Nakataas ang kahoy na para bang handa niyang isakripisyo ang sarili niya. Napatawa naman ang nilalang. Anong gagawin mo sa akin, bata? Hindi sumagot si Anding. Tumakbo siya. Tanga! Bumalik ka dito! Sigaw ko. Pero huli na. Tumalon si Anding sabay hataw ng kahoy papunta sa ulo ng nilalang. Pero bago tumama ito, nahawakan ng aswang ang kahoy gamit ang dalawang mahabang kuko. At dahan-dahan itong napangisi. Babait kang bata. Iniangat niya si Anding gamit ang isang kamay, parang manok na hawak sa leeg. Bitawan mo siya! Sigaw ni Michael. Anong sabi mo? Para saan? Nagsimulang magpumigla si Anding pero wala siyang laban. Nanginginig ang paa niya sa ere. Nakita ni Lolo Pulyon ang mga ganoong eksena noon pa. Hindi kami sigurado kung papaano pero parang alam niya ang bawat galaw ng mga halimaw sa paligid. Nang makita niyang hawak ng may pakpak na aswang si Anding, hindi niya na tinapos ang pakikipaglaban sa dalawang halimaw sa unahan niya. Tumalon siya sa isang paa, inikot ang katawan at ibinato ang tansong sibat. Lumipad ang sibat diretsyong parang kidlat. Tumama ang sibat sa braso ng may pakpak na aswang. Tumilapon si Anding sa lupa, gumulong, pero agad kong nilapitan para hilahin palayo. Nelson, masakit. Hindi ako makahinga. Sabi ni Anding na hinihingala. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Sagot ko, kahit ako mismo ay nanginginig sa kaba. Sumigaw ang may pakpak na aswang, hawak ang dugo ang braso. Tanda! Pero hindi pa siya nakakabawi ay tumakbo si Lolo papunta sa kanya para kunin ang sibat. Kinuha niya ito sa lupa. Bagyang umiinit pa yon mula sa pagkakatusok. Habang hinihila ni Lolo ang sibat palabas sa laman ng aswang, lumapit naman ang tatlong aswang pa mula sa kakahuyan. Tumigil sila sandali para nag-aantay ng sinyalis mula sa kanilang lider. Nang tumingin ng may pakpak na aswang sa kanila, nakayuko at galit, bigla itong sumigaw. Kuhain niyo ang babae! At doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Sabay-sabay silang tumakbo papunta kay Wilma. Lolo, tulungan niyo kami! Sigaw ni Wilma, yakap ang tiyan niya, hindi makatakbo ng maayos. Agad namang tumakbo si Michael. Iniharang ang katawan niya. Walang lalapit. Umungulang isa sa mga aswang at bumangga kay Michael. Napahiga si Michael sa lupa. Habang papalapit ang isa sa mga aswang, naisip ko na tapos na. Pero si Michael, kahit duguan ng ilong at nanginginig, ay pilit bumangon. Hindi ka dadaan dito! Sigaw niya. Pinulot niya ang isang malaking bato sa lupa at hinampas ang ulo ng nilalang. Umungol ito, umatras sandali. Pero mabilis silang bumalik. Hindi ko kayo papayagang makalampas sa akin, sabi ni Michael. Hindi pa kami nakakahinga ng biglang may gumalaw muli sa kakahuyan. Nelson, parang may paparating pa. Nilingon ko si Anding. Hindi, huwag mo sabihin. Pero tama siya. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga mata na naman na lumalabas. Mas marami, mas mabilis, mas gutom, at tila mas mabangis. Humigpit ang hawak ni Lolo sa sibat. Hindi tayo pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng bitawan ng gabi na to. At unti-unting lumihis ang hangin, parang humahaplos sa balat namin. At sa gitna ng katahimikan, bago ang panibagong pagsugod, narinig namin ang mahinang bulong ng may pakpak na aswang. Simulan na natin. At halos sabay-sabay sumulpot mula sa kadiliman ang mga nilalang, mga aninong mabilis, humahabol sa hangin, at may mga pakpak na nagkikiskisan na parang pinupunit ang gabi. Lolo! Tawag ko. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Hindi na siya tumingin sa akin. Nakatutok ang mga mata niya sa harapan. Matigas ang panga, nagngingit-ngit ang mga ngipin. Anding Nelson, humanda kayo.
Huwag kayong tatakbo. Hindi sila dapat makalapit. Biglang nagsilabasan mula sa kaliwa ang tatlong aswang. Mabilis at nakasayad ang kuko sa lupa. Naglabas ng hugong ang hangin nang sumugod sila. At si Anding ang unang gumalaw. Kahit nanginginig ang kamay niya, iniangat niya ang hawak na patalim. At nang tumalo ng isa sa kanila, nasingitan niya ito. Nasingitan niya ito ng saksak sa tagiliran. Umalingaw-ngawang sigaw ng nilalang, paus puno ng galit. Nelson, sa kanan mo! Paglingon ko naman, isang babaeng aswang na may mahabang buhok ang papalundag sa akin. Kita ko ang dilaw nitong mata. Basa ng laway ang bibig at ang dila nitong parang hiniwa ang hangin. Hinugot ko ang itak at sinalubong ko ang talon niya. Isang sabayang hampas na halos magpagising sa buong kagubatan. Napatras siya pero hindi tumumba. Tumawa pa nga. Mababa parang nanunuya. Mahinang tao. Bulong neto bago muling sumugod. Pero bago ito makarating sa akin, biglang may lumipad mula sa gilid. Ang sibat ni Lolo. Tumagos ito sa balikat ng nilalang at tumilapon siya pabalik. Sumabit sa ugat ng puno. Dito kayo sa tabi ko. Hindi pa yan. Ang malakas, paparating pa lang. At doon namin narinig ang tunog. Mabigat, mas malaki, mas mabagal ang galaw. Pero nakakatindig balahibo. Parang pagaspas, pero hindi pangkaraniwan. Parang may pakpak pero mas malapad. At kada pag-uga ng hangin, may kasamang pag-alingaw-ngaw na parang nasa loob kami ng malaking kuweba. Nagkatinginan kami ni Anding. Nelson, hindi yan ordinaryong aswang. At mula sa pinakadilim na parte ng kakahuyan, unti-unting lumitaw ang hugis isang malaking anino. Pataas ng pataas ang katawan at ang mga pakpak nito mas malapad sa puno ng akasya. Dahang-dahang lumabas ang mukha, maputla, mahaba ang ngipin at sa mga mata nito may kakaibang ningning. Hindi gutom kundi parang galit na matagal nang pinipigil. Si Lolo ang unang kumilos. Isang hakbang lang ang layo mula sa nilalang, pero matatag siyang tumayo. Anding, Nelson, yan ang pinuno nila. Dahan-dahang yumuko ang malaking nilalang, parang inaamoy kami isa-isa. Bawat hinga neto ay parang humihigop ng lamig mula sa hangin. Narinig ko si Anding na napapalunok, habang ako naman ay ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Kahit pilit kong pinipigil. Lolo, kaya ba natin yan? Sabi ko. Hindi tumingin sa akin si Lolo. Hindi rin siya umatras. Kung aatras tayo ngayon, masisira ang buong baryo. Umangat ang ulo ng pinunong aswang. Tumigil ang pagaspas ng mga pakpak neto. At sa ilang saglit ng katahimikan, narinig namin ang pagkaluskos ng mga sumusugod niyang alagad na unti-unting pumapaligid.